namin is our documents and sworn testimonies na galing sa Blue Ribbon na rin, no, that allowed us to recommend charges against both former Speaker Martin Romualdez and former Congressman Zaldico, no, and these are the possible crimes of plunder, violation of the Graft Corrupt Practices Act, and direct bribery. No, base sa mga nakita naming ebidensya na sinabit na natin with the ICI sa Ombudsman, ito yung napakaraming kontrata ng SunWest Corporation at High Tone Construction na dalawang kumpanya na may alleged links kay former Congressman Zaldico, na kung ito total mula 2016 hanggang 2025, mahigit 100 milyong piso ang mga kontratang yon, no? At base na rin dun sa mga testimonya sa Blue Ribbon, merong links between former Congressman Zaldico and Speaker Martin. So yon ang aming sinabit kasama ng ICI kanina. Ito ngayon ay dadaan sa proseso ng Ombudsman ng investigation, case build-up, at ang Ombudsman ang magdidesisyon kung ano ang kasong ifa-file. Pero meron na kaming ginagayad na rekomendasyon. At ito din ang sinabi ng ating Pangulo sa kanyang video message kaninang madaling araw, kaninang umaga. No, so ano lang to, no? Unang uulitin ko lang yung sinabi ng ating Pangulo, paulit-ulit. Wala tayong sisinuhin, wala tayong sasantuhin. Kahit kamag-anak, kahit kaibigan, kahit kaalyado, kung saan ang ebidensya, doon tayo tutumbok. Sir, when you said they have links, what do you mean by that? Did they conspire? Is there proof that the former House Speaker actually received the money? The links are, nung naging speaker, former Speaker Martin Romualdez, ang naging Committee on Appropriations head ay si Congressman Zaldico. No, ito naman ay factual. No, ito ay factual. Pero meron ding mga testimonya, specifically yung testimonya ni Sergeant Gutesa, na nagpo-provide ng testimonial evidence as to payoffs that were made to both former Speaker Martin Romualdez and to former Congressman Zaldico. No, kaya nga may kasamang recommendation of direct bribery. Kasi in direct bribery, may kapalit yun. Ibig sabihin, para makakuha ng kontrata, ang isang kontraktor, meron siyang ibinibigay na kickback. Yun ang testimonya ni Sergeant Gutesa sa Senate. So, these are all based on sworn testimony and documentation that we have submitted. But again, as the President said, nagtitiwala tayo sa ating Ombudsman, nagtitiwala tayo sa proseso, pero syempre, kailangan ito ay base sa ebidensya. Kaya yun ang sinabmit natin ngayon sa Ombudsman.